Take 3. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, may kasabihan tayo, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Ito po, i-adjust lang natin ng konti, pagkahaba-haba man daw ng investigasyon, nagmula po sa SMNI, ay hindi, nagmula po muna ka Eric, Badoy, tapos SMNI, tapos ngayon kay Kibuloy, sa Duterte pa rin po ang tuloy, 'no? Talagang, ibang uri po 'tong mga kalaban po natin, 'no? Sila na yung ibang ibang klase po, 'no? Eto po, wala na po akong masasabi na ito po ang pinaka-worst na ka-uniteam, 'no? Talagang grabe po. Eto po ang sukli, palibing mo yung tatay, ipalibing mo yung walang nakapagpalibing sa tatay niyan. Ipanalo mo yung presidente, ang ganti po, alam niyo po kung anong ganti nila, 'no? Grabe, hindi mo masisikmura. Mga tao pa po ba kayo? Hello? Grabe, 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 grabe. Wala na akong masabi, 'no? Grabe po, wala akong masasabi kundi hindi niyo po kayang ilarawan, 'no? Nakabalik kayo sa puwesto dahil sa mga Duterte. Ang ginaganti niyo sirain, wasakin na. Pinatagal niyo pa, eh. Inunti-unti niyo pa, oh. Meron pa kayong ka-Eric muna, Doktor Badoy muna, SMNI muna, Kibuloy muna. Pagdating, Duterte pa rin ang lahat. Nakatutok pa rin. Mga grabe 'tong ano na 'to, grabe 'tong pamilya na 'to. Grabe kayong pamilya, kayong pinakagrabeng pamilya sa buong di ko maano. Anong ginawa sa inyo ni Sara Duterte? Ano, mga Duterte hindi po deserve 'to. Hindi deserve ng mga Duterte 'tong ginagawa niyo. Oh, ngayon tignan niyo, laman na lahat ng mga vlogger nila. Alam na, eh, salo agad, eh. Eto kaagad ang topic nila lahat, na involved diyan. Alam niyo kung ano yung involvement? Tanga na lang po talaga yung mga tao kung maniniwala sa kanila, eh, 'no? Ang tanga-tanga na lang ng mga tao. Alam niyo po ba yun? Presidente ng Pilipinas pupunta, eto po, kukuha ng baril kay Buloy, presidente ng Pilipinas. Ang tingin niyo ba sa mga Pilipino, tanga? Taga-supply siya ng baril ng presidente. Hindi hindi wa Halos hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Tapos yung iba pa, dalawa po atake nila, eh. Nilabas nila pareho ngayon. Yung una yan sa Senado. Pilit na pilit, eh, 'no? Alam niyo yung kuwento, kay Buloy, inapi kami, eto mga taong umapi sa'min, sinexual harass kami, kami ay, ginutom, lahat. 'Di ikaw naman na parang, alanganin ka kung maniniwala ka, mukhang mukhang kasi umiiyak-iyak pa, eh. Alam niyo po sa ginagawa niyo mas lalong hindi nagiging credible yung inyong mga witness, 'no? Imagine, imagine ninyo, yan din sinampi na rin pati sa House of Representative. Baka mas malupit diyan sa House of Representative. Alam niyo, grabe. Ngayon lahat ng topic ng mga tukmol na ano, halos hindi ko ma ano kung anong uri ng
anong uri ng mga tao 'to, ang mga kadil natin hindi grabe, 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 grabe. Wala po akong masabi. Grabe, grabe, grabe kayo. Maniniwala kayo? Presidente ng Pilipinas pupunta kay Kibuloy para manghingi ng baril? Presidente ng Pilipinas, pinakamakapangyarihang tao. Alam niyo, hindi na ako magtataka, 'no? Hindi na ako magtataka, "Ay si Hontiveros lang po bang sa tingin niyong utak niyan?" Grabe naman kayo. Sa tingin niyo kaya ni Hontiveros isipin 'yan? Alam niyo po hindi po ako magtataka. Baka sa susunod na hearing, ngayon barilan nilalabas kay Kibuloy, 'di ba? Sa susunod na hearing niyan droga na o bilyon-bilyon salapi na yung binabaon dun sa kingdom, kung ano man yung tawag dun sa lugar ni Kibuloy. Hindi ako magtataka kung ganun na mapunta yung usapan, eh. 'Di ko walang sense. Alam niyo po ba yun? Walang sense yung akusahan mo yung pangulo ng Pilipinas na nanghihingi ng baril o kung ano man. Hindi ko po maintindihan kung alam niyo yun, yung singit na singit. Nakuha niyo po ba yung alam mong isiningit lang. Binubugbog po kami, isinexual harass po ako, hindi po ako pinakakain ng 7 araw, gusto ko na nga magsumbong sa pamilya ko. Tapos nakita ko rin nga po pala si Duterte, nag-ano po ng baril. Miski miski sa kuwento niya walang alam niyo yun, miski sa kuwento niya walang katuturan yung si President Duterte nga po pala, parang afterthought, matapos mo kaming bugbugin, ay nakita ko nga po pala si ano, habang may latay-latay ako sa Wetmax, habang pinasukan ako ng kung ano man dito. Nakita ko po si Duterte tsaka si Sara Duterte, may mga baril po silang dala. Presidente ng Pilipinas, pagbababain mo ng baril? Diyos ko naman. Ano naman logic nun? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng presidente ng Pilipinas? Kung ilan ang alalay ng presidente ng Pilipinas? Akala mo kung magkuwentuhan pumunta rito kumuha ng baril, eh. Sinisira ninyo yung sarili niyong witness, 'di ba? Paano pa maniniwala? Maaaring yung iba sa sinasabi niya totoo, pero hindi po ako maniniwala si Inday Sara pupunta ro'n sa lugar ni Kibuloy para humingi ng baril. At ang malupit yung presidente ng Pilipinas, presidente. Imagine ninyo, presidente. Hindi hindi ko talaga ma-reconcile sa utak ko, eh. Parang ang nakakagalit yung ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino. Okey lang, 'di ba? Okey naman yun, yung parang yung ano yung inano nila diyan dati, yung si Senyor Aguila, 'di ba? Parang sige, 'di patunayan niyo sa korte na lang 'yan. Pero napakahirap po nun na walang kaabog-abog, biglang kumuha ng baril kay Kibuloy yung presidente tsaka yung mayor ng Davao. Grabe, hindi niyo ba alam kung sino ang tauhan ng presidente ng Pilipinas? Lahat, lahat tauhan ng presidente ng Pilipinas. Kukuha ka Hay naku. Alam niyo nung pinakikinggan ko yun, yung tagpo na yun, nawala lahat ng yung kredibilidad nung witness, 'no, biglang nawala, sa'kin, eh. Kasi hindi ko po ma-imagine na ang pinakamakapangyarihang tao at hindi po simpleng tao si Pangulong Duterte. Ibang uri po siya, eh. Hay naku, parang nakakasama ng loob na dito lang po mapupunta. Abangan niyo po,
Sa susunod po 'yan. May witness po diyan na droga na yung nilalabas. Baka sabihin niya, biruin niyo, hardinero o kung ano man ang tawag. Hardinero, 'di ba? O yung basta siya yung nag-aayos ng mga hardin. 'Di ko alam ang tawag dun, eh. Baka napaka-close naman sa mga hardinero. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ang close-close naman ni Kibuloy at ni Pangulong Duterte sa hardinero. Sa harap ng hardinero, ano yung binuksan nila yung baril? Ano, teka po na, Mr. President, saglit lang, titignan ko muna laman ng baril niyo. Ano yung ibababa niyo sa ano, sa Davao City? Teka muna. Titignan ko muna kung ano laman yan. Baril pala 'to, Mr. President. Talaga? Ipapakita mo sa hardinero na meron kayong transaksyon na baril? Hindi po ako magtataka, 'no, sa susunod niyan, 'no? Diyan po nagbabalot ng fentanyl. Diyan po tumitira si Pangulong Duterte ng fentanyl sa hindi na ako magtataka kahit na ano ng susunod, mas malala pa. Ay sako-sako pong pera yung binababa ni Duterte. Siya mismo nagbubuhat. Kulang na lang sabihin na siya mismo nagbuhat, Hindi ko ma-imagine, 'no, gano'n na kalala, masiraan niyo lang. Eh, pero bago pa po 'yan, kanina rin, meron ding naglibot ako sa mga ano, sa mga vlogger ba ng mga ano, ng mga BBM at Tambi vloggers. Puta meron pang kumagat kay Ninyo, Alam niyo ba yung sinabi ni Ninyo? Gra alam ko po kung bakit yun yung topic ni Ninyo, Kasi siya lang may kakayahang magsalita ng gano'n. Biruin niyo akusasyon ni Ninyo, nagpapasok daw siya ng babae, 120,000 ang halaga sa Malacanang. Talaga? Ninyo gano'n kayo sa Malacanang, talagang ano ka, supplier ka ng babae sa Malacanang, ang problema may napaniwala si Ninyo, yun yung topic, Putya, Malacanang. Okey pa sana kung sa resort, Alam niyo yun? Malacanang tirahan po, marami pong mga labas-pasok ang marami pong makakakita, 'no? Hindi po lihim 'yan, may museum pa diyan, Labas-pasok ang mga tao diyan, mga sundalo, open na open po ba? Magpapasok ka Diyos ko naman. Okey lang po kung ano, kung sabihin na sa isang resort, 'di ba? O kaya sa isang private plane ng isang ano, pero sa Malacanang ka magpapasok ng babae? Sabi ko, putya ibang uri na yung ano 'no, iba na yung hindi mo na kinakailangan sagutin, Yung ano na lang, yung mga bobo ba yung mga Duterte talaga sa tingin ninyo? At yung mga follower ng Duterte? Kung may naniniwala po sa inyo, hindi na ako magtataka, 'no? Sa mga Tambi followers at, BBM followers, kung paniniwalaan niyo 'yan, na yung presidente ng Pilipinas sinusuplayan ng baril ni Kibuloy at saksi, ang nakasaksi sa lahat ng transaksyon yung anong tawag diyan? Gardener. Eto ang malupit dun, ni hindi nga siya 'di ba tinatanong hindi naman daw si Kibuloy yung nananakit sa kanila, ibang tao. Imaginin mo halos hindi mo nakikita si Kibuloy. Iba yung nananakit sa'yo, iba yung, nanghaharas sa'yo, sine-sexual harass ka, hindi si Kibuloy, ibang tao. Pagdating sa baril,
Direkta nakita mo si Kibuloy nagbibigay ng baril kay Pangulong Duterte. Ni hindi ka nga pinagkakatiwalaan na ipakita ang mukha ni Kibuloy sa'yo, eh. Pagdating sa baril, alam mo, paano ng puta, anak ng tinapay ng mga testigo yan, oh. Galing talaga kumuha nito ni Hontiveros ng testigo, eh. Bibilib ka rin talaga, eh. Dun po ako, eh. Kung meron mang gano'n, 'di po ba? Kung meron mang dapat parang napaka-imposible na habang po ako nagga-garden, eh, nakita ko po, eh, pinupuslit ni Pangulong Duterte yung mga baril nga papakita sa'yo? Ni hindi ka nga wala sa ano na pinapasok siya, 'di ba? Wala sa ano na hinarap siya ni Kibuloy, nakakaharap niya. Hindi ka hinaharap ni Kibuloy dahil hardinero ka. Eto po kuwento, hin dahil hardinero ka naka-assign ka lang diyan sa hardin. Pero yung mga bagay na medyo sensitive katulad ng pagbibigay ng baril sa presidente at sa mayor, kasama ka? Uy, eto hindi natin 'to nakikita, tawagin niyo na. Siguro ganito kalaki buloy sa kingdom na 'yan. O tawagin niyo na yung mga hardinero, driver, lahat. Sino pa bang mga nariyan? Tawagin niyo lahat para may witness tayo na ibibigay natin ang baril. Talaga? Parang ang sarap paniwalaan 'no? Nakakapaniwala. Tapos ang malupit pa, meron pa mga vlogger na Tambe vlogger at BBM vlogger. Naniwala naman din kay Ninyo. Nagpapasok si Ninyo sa Malacanang ng babae. Kunwari, ayun, walang mga ala-alas, walang mga bag. Pag nagpasok ka, pwede yun eh. Pag mga bobo yung mga, hindi ka mapupunta sa Malacanang ng bobo ka eh. Hindi ko talaga makuha logic. Hindi ko po makuha yung mga ganun. Tapos, yan yung sasabihin ninyo sa mga follower ninyo para magalit lalo kay Duterte. Binababoy ang Malacanang. Eh putya, ang alam ko nga, hindi mismo sa Malacanang nakatira si Duterte, di ba? Si Pangulong Duterte, hindi siya mismo dun sa palasyo ng Malacanang kasi natatakot siya, marami raw multo ng mga dating presidente. Di ba nakwento yan ni Tatay Diggs? Imagine niyo yun. Putya sa Malacanang mo pa, hindi pa sa bahay talaga. Ewan ko kung anong may naniniwala dyan sa mga kwentong ganyan. Kinakwentong kutsero nyo na lang yung Senado. Eh. Alam ano pa susunod dyan na expose? Baka may shabulab na dyan. Sabihin, kay Buloy, baka shabulab na yan. Sabihin. Wala nang mas worse na kwento kundi yung buong ano ni Kibuloy eh shabulab. Baka yan na yung sunod na ikanta. Kaya po kami binubugbog kasi pag hindi po kami nakakagawa ng ano. Eh, ang hirap pong paniwalaan pag ganyan yung mga testigo. Ang hirap pong paniwalaan ng mga kwento. Si Ninyo raw nagpapasok sa Malacanang, 120 raw. 120. Hindi mo na kinakailangan ano eh. Hindi mo na kinakailangang sagutin eh. Kasi walang sense eh. Yung ba maniniwala kayo? Malacanang? Kung ako po, ma'am, ang kate sa ano, sa pagitan, yung sa tenga, ang kate, sarap kamutin. Nakakagigil. Ginagawa tayong bobo na itong mga to. Hardinero, hindi nakakaharap ni Kibuloy. Iba yung nanghaharas sa kanya, di ba? Tama ba? Yan yung pagkakaintindi ko sa kwento. Iba yung tao na nanghaharas sa kanya, iba yung nakakaharap niya, iba yung naggugutom sa kanya. Hindi mo nakakaharap si Kibuloy, pero pag mag-aabot ng baril, tuwing mag-aabot ng baril, naroon ka.
Hays. Ang Malacanang po 'no, para po sa mga hindi pa nakapasok sa Malacanang, maraming gate 'yan, maraming tao diyan, hindi po 'yan yung ano na, "Oh, wala na bang tao? Oh, ipasok niyo na 'yan." Bago ka makapasok dun, ako minsan lang po ako nakapasok sa Malacanang, kinakailangan may pangalan ka ro'n, 'no? Kinakailangan may pangalan ka ro'n bago ka papasukin. PSG po nagbabantay diyan, eh, Presidential Security Group, Marines. Hindi po basta-basta makakapasok ka ng Malacanang. "Sarge, narito na yung mga pinasundo sa'kin." "Oh, baka may mga kamera-kamera yan." "Hindi Sarge, malinis 'to." Na hindi mo hindi talaga ako makakapaniwala, eh. Hinding-hindi. Naku, ano ba, eh, ano ba? Ano ba ang nangyayari sa atin? Alam niyo po ang masakit, sa pag-aaral ang mga Pilipino naniniwala na hindi na po sa ano, eh, ang pinagkakatiwalaan na po ng mga Pilipino yung mga influencer. Tayo po ang pinakamataas na naniniwala sa mga 'pag sinabi po influencer, yan yung mga YouTuber, yang mga katulad namin. 46% yata, kung di ako nagkakamali. Tayo po pinakamataas na lahi na naniniwala sa mga influencer. Kaya po, marami po sila napapaniwala, 'no? Kaya lang sobrang alam niyo yun, sobrang kati na. Sobrang hindi na po makatwiran 'no. Eto po, etong moves na 'to, eto po ang pinaka-unexpected ko po na moves ngayong araw. Akala ko basang-basa ko na yang mga yan, eh. Akala ko basang-basa na natin Madilawan, sila mga ano na yan, akala natin ganyan yan, sisirain niya si Kibuloy, dahil madikit kay Duterte. Pucha, grabe, inakusahan talaga. Sinama pa si Sara Duterte, hindi talaga iniiwan, eh. Eh, yun na nga, malupit na nga yung dinamay niyo si Sara Duterte na tokhang queen, eh, sa Davao, eh. Ngayon eto na naman, nanghingi ng baril, nag-uuwi ng baril. Pasensya na, kung wala tayo sa hulog ngayon na marami tayong dini-discuss, yan lang po. Yan lang po tatalakayin ko ngayon, wala pong iba. Kung gaano na po kababa ang inabot ng mga tapos lahat po yan, alam niyo yan, kukunin po yan ng lahat ng mga vlogger ni BBM, vlogger ni Tambi. Yan na po ang ano, grabe pala. Walang walang isip-isip yan. Eh, ngayon lang nakita ko na, eh, yung nagtitinda ng pampapogi, yan ang topic. Yung naku, napakarami na yan na yung topic. Meron pa nga tinapik pa si Nino, eh. Yung sabi ko, mga ano talaga 'tong mga 'to. Kahit na anong ibato mo sa kanila itatapik, eh. Kahit na ano. Alam mo ikaw antivirus, wala. Last na yan na ano mo rin, hindi ka na mananalo kahit senador sa mga susunod. Wala na, hanggang diyan na lang ang career mo. Kaya 'wag po kayong mag-alala. May nagtatanong dito, hindi pa ba sinasama si Baste tsaka si Pulong? Isasama po yan. 'Wag kayong mag-alala. Kaya ako, alam niyo naman ako 'di ba, pabago-bago ako ng isip. Isip ko, "Putya parang nakakatamad pumunta sa Cebu, ah." May gano'n akong tendency, eh. Pero ngayon po sa ginagawa niyo talagang nanggigigil na akong pumunta na sa Cebu. Gusto ko na nga bukas na ako pumunta, eh. Magsisimula na kayo po ba maniniwala talaga kayo do'n? 'No, yung hardinerong hindi nakikita si Kibuloy, hindi nakakaharap, ipapakita sa kanya na, "Oh, ito
Pangulong Duterte, oh. Hindi ko alam kung ano tawag niya kay Pangulong Duterte. Eto pards, uuwi mo na 'tong mga baril na 'to. Oh, Mayor Sara, eto mag-uwi ka na rin ng baril. Gano'n ba kalantad 'yan? Ano ba 'yang lugar ni Kibuloy, ano ba 'yan? Parang kampo militar ba 'yan, na nakakalat lang yung mga baril, sanay na sanay yung mga tao na, ay hindi naman ako naniniwala. 'Di ba bahay-sambahan 'yan? Bakit nila paglalantaran yung pamimigay ng mga baril? Kaya ako 'pag may sumunod pa diyan yung mas malala, dito po kami po tagaluto ng shabu. Puki ng kulang na lang yun, eh, para maiugnay na nila na drug of all drug lords, 'di ba? Putya drug of all drug lords na yun kung dun na kay Kibuloy nagluluto. Ang lulupit na wala ka talagang paglalagyan sa mga utak ng mga tao na 'to. Okey, hinahabol pa rin po ng ano 'no, sa Congress. Dalawa po yung atake ng Congress, eh, 'no. Yung ano, yung House of Representative, I mean. Ano po nila 'no, yung, yung inadapt na lang nila. Gustong-gusto nila, eh. Alam niyo ang target nila, before SONA. Before SONA maipasa na ah, yung resolution na magbabago ng konstitusyon. Hindi ko alam ko tina-target nila before 2025 election kasi after 2025 election at hindi nila nabago yung constitution, alam naman natin yung purpose, eh, ng pagbabago, 'di ba? Hindi naman tayo makaka-attract, sa totoo lang, 'di po tayo makaka-attract dahil lang binago yung constitution. Akala niyo ba ito nakikita ng mga tao? Hindi ito nakikita ng mga sa tingin ninyo, yung mga investors hindi nakatingin sa mga ano bang sitwasyon diyan sa Pilipinas? Eh, nagtatalo yung ano, eh, yung kampo ni Duterte tsaka ni Marcos. Oh, 'di ba magkakampi yung anak ni Duterte tsaka si Marcos. Hindi na kasi, patay na. Ay, 'wag tayo diyan mag-invest. Magulo pala diyan. Alam niyo, akala niyo ba ganito ang balita na mapupunta sa mga investor? Uy, binago nila yung konstitusyon nila, mag-invest na tayo. Hindi po. Kumusta ba kalagayan diyan sa ano, sa matatag ano riyan, matatag bang kanilang, pulitika diyan? Parang si Duterte ba 'yan na may isang salita? Hindi. Yung pinsan ni gano'n, tsaka yung, misis tsaka yung pinsan, tapos si Vice President hindi nila kasundo. Hindi nila kasundo, eh, puta 'wag tayong mag-invest diyan. Magulo pa lang ngayon. 'Di ba mas mataas yung boto kung ako investor, 'di ba? 'Di ba mas mataas ang boto nung Vice President, anak ni Duterte? Mas mataas. Tapos hindi sila good, hindi sila good. Dito tayo sa mga good sila. Maniwala kayo sa'kin kahit na baguhin pa yung konstitusyon, wala ring papasok diyan hangga't ganyan kagulo. Imbestiga kayo na imbestiga. Akala nyo ba hindi yan? Basta tungkol sa Duterte pinag-usapan, hini-headline po yan. May taga-ano tayo, eh, may taga-bato tayo sa international press. Ayan, 'di ba sinangkot na naman si Duterte diyan. Sasabihin na naman, the most wanted human trafficker. Marami tayong magaling magsusulat, eh. Yan yung mga katropa ni Maria Ressa. Magbibigay po yan ng balita, kukunin po yan ng mga international, 'no? Katropa ni Duterte, yung wanted sa NBI, gano'n po nila tini-twist, eh. Katropa niya tapos iniimbestigahan si Duterte, bukod pa sa kaso sa ICC, iniimbestigahan pa,
Pero marami pa ring naniniwala kay Duterte. Katunayan nananawagan si Duterte na ihiwalay yung Mindanao. Yun po ang nakakarating sa ibang bansa. Ngayon magra-rally po na malaki sa Cebu. Bakit may rallying ganyan? Ano yan? Pro Duterte yan. Oh, 'di ba bati sila ni Marcos? Ay hindi na ngayon. Wag tayo diyan, magulo yan. Wag muna tayong mag-invest diyan. Yan po muna ayusin niyo. Kahit na baguhin niyo ng baguhin yan, 'no? Anong purpose niyo? Bakit babaguhin ng saligang batas? Para maka-attract. Hindi po kayo makaka-attract. Basta nakita nila ngayon sasabay pa yung mga dilawan, putya anti-tsa-tsa din yung mga dilawan. Yung huling hininga nila, itotodo na nila ngayon, baka manalo pa sila, eh. Kung dati 30 lang ang nagpupunta ng EDSA, sa Pebrero 25 kasabay nung sa Cebu, dadagsa ang mga dilawan sa EDSA. Putya kung dati 30 lang, ngayon 51 sila, 51. Kasi po sa totoo, akala niyo po ba yung pagbabago ng konstitusyon ang susi diyan? Hindi po. Sa pag-iimbes ng mga dayuhan, siguro yung mga magugulang, 'di ba? Titignan ano yung binago, puwede na tayong bumili ng lupa sa Pilipinas. Mura lupa sa Pilipinas, sige bili tayo. Oo, 'pag yun po ang binago niyo, yari tayo diyan. 'Pag binenta niyo yung lupa natin, putya panay mga dayuhan na magmemay-ari niyan. Mura lupa dito kumpara sa mga bansa nila, eh. Wala na lalo tayong mabibiling mga lupa. Yumaman man tayo, mas mahal na mga lupa. Pero yung mag-iimbest talaga yung magtatayo ng mga pabrika, maglalagay ng pera, hindi po yan. Yung sasamantalay nila yan bibili ng mga bundok, bibili nila ng mga kabundukan na yan. Puwede na, eh, puwede na sila magmay-ari, eh. Sana 'wag, kawawa tayo, Balang araw puta lahat kanino yan? Sa mga Inchik yan, eto sa mga Indiano, eto sa mga taga-Saudi, ubos ang Pilipinas. Kaya sila tuwang-tuwa malalaki lupain ng mga congressman. 'Di ba? Malalaki lupain sa mga probinsya. 'Pag kayo po nagpunta sa probinsya maano niyo, marami naman taga-probinsya dito, eh. Makikita niyo yung mga political family. Una, sino may-ari ng lupa ng tinatayuan ng SM. Basta mga ano yan, mga lugar na mga ayan yan, kanino yang ano, kaninong yang tinatayuan ng Ayala na yan, kanino yan. Basta may nakita kayong mga parang ano yan, yung 'pag sinabi yung pamilya na yun, yan yung mga political leaders dun. Kaya sa Davao 'pag nung namamasyal kami panay Florendo, Florendo, Florendo yung naririnig ko, eh. Yung inano kami 'di ba sinakay ako dun sa may ano, sa may motorboat, paradahan pa lang ng motorboat, oh. Hindi mo maiisip kasi wala naman tayong mga dukha tayo, eh, hindi naman tayo nakakasakay sa mga maraming salamat Boss Nestor, for the first time nakasakay ako sa ano, motorboat. Hindi motorboat, eh, anong tawag dun? Basta may magandang boat. Putya paradahan pa lang nun, ang mahal pala ng bayad sa parada niyan per year. Grabe palang bayaran diyan 'no, kaya yung mga paradahan sa Florendo yun, mga Florendo, kaya makikita niyo yung mga malalaking lupain, kanino yan? Yan yung mga congressman, yan yung mga tao roon. Speedboat yun, speedboat.
Hindi yacht club, iba po yun sa yacht club, eh. Sa yacht club sa Maynila, eh. Yung mga yate hindi mo puwedeng iparada yan, eh. Yung mga speedboat kasi naipaparada, naiaangat sa lupa yun, eh. Meron silang mga tagahatak sa lupa. Ayun, hinahatak yun, sinasakay tapos ipaparada mo yun. Hindi mo na yung galing sa bahay mo yung speedboat, hindi na. Dun na mismo sa dagat, meron na roon. Oh, yung mga gano'n. Palit-palit lang sila user na yan po. Kaya alam mo kung sinong hindi mo na kinakailangan kaya ano yan, ano kunwari magtatanong ka, "Ano 'tong ano, si congressman niyo ba 'to may-ari?" "Ah, oo, congressman, mayor, gobernador." Gano'n lang po yan. Eh, sinasabi nila na dynasty, paano papasahin dynasty, eh, lahat ng mga pulitiko dynasty yan sa mga probinsya. Kaya imposible po yan. Imposible po 'yan. Eh, yun malalaki lupa nila, 'di ba? Siyempre nag-iisip na 'yan, "Puta 'pag pinasa natin 'to, ah, quadruple yung bentahan natin ng lupa." Tibate tiba-tiba na hindi naman po yate, iba naman po yung yate. Hindi po inaangat kaya po may yacht club, eh. Yung mga yate kasi hindi mo inaangat yun sa lupa, dun lang talaga yun sa dagat. Yung mga speedboat, yun po yung mga inaangat, nakaparada talaga yun, may paradahan sila. Angkan, oo tama, angkan ni Don yung napangasawa ni Don Zulueta yun, yung mga mayayaman dun. Kaya kaya ako naniniwala ako kay Duterte na hindi siya magnanakaw, eh. Tsaka baka hindi niyo po naunawaan, yung Davao po hindi po lang siya Davao, kumbaga dun sa Mindanao. Yung mga munyaman po dun sa parte na yun ng Mindanao, dun po sa Davao na may mga lupa, may mga tirahan. Tapos, kaya maunlad din yung ano, yung ano yun, yung Samal Island. Kasi nga yung mga mayayaman sa buong Mindanao may mga ano ro'n, may mga kanya-kanyang, sarili nilang private resort. Hay naku, pasensya na po kayo, kung wala tayo